Luka Doncic pwedeng pumirma ng napakalaking kontrata sa Lakers. DeAndre Ayton at Jake LaRavia, matindi ang binitawang mga salita para sa Laker fans. Ngayong summer ay eligible nang pumirma si Luka Doncic ng contract extension for 5-year worth $228 million. Pero kung gusto daw ni Luka Doncic na makuha ulit ang Supermax contract na hindi niya nakuha sa Dallas Mavericks ay mayroon paraan, ayon yan sa NBA insider na si John Hollinger. Ayon kay Hollinger, kailangan lang ni Luka na magpabawas ng kontrata at pumirma ng maiksing kontrata. Sinasuggest ni Hollinger na pumirma si Luka ng 3-year $161 million contract extension sa Lakers na may player option sa 2028-29 NBA season, kung saan magiging 10-year veteran player na ito, mga ambigo, at magiging eligible na pumirma ng limpak-limpak na salapi worth $406 million sa loob ng 5 taon. Hindi lang si Hollinger ang unang nagsuggest na magpabawas at pumirma na maiksing kontrata si Luka, kundi itong si Bobby Marks. Bago pa man matapos ang playoffs ay sinabi nito ni Bobby Marks na dapat pumirma lang ng maiksing kontrata worth $165 million si Luka kaysa kunin niya ang 5-year $228 million contract extension. Sa loob ng 28 games ni Luka sa Lakers, siya ay nag-average ng 28.2 points, 8.1 rebounds at 7.5 assists per game. Hintayin natin sa August 2 ang magiging desisyon ni Luka Doncic dahil dyan pa lamang siya magiging eligible na pumirma ng contract extension. Opisyal na nga pumirma si DeAndre Ayton at Jake LaRavia sa Los Angeles Lakers at kanina sa kanilang kauna-unang media appearance ay sinabi ni Ayton na gagamitin niyang fuel ang mga kritisismong kanyang natatanggap. Ayon pa kay Ayton, in-evaluate nila ng kanyang agent ang pagpili sa Lakers at sa kanilang palagay, ito ang best fit para sa kanya. Ibang level nga daw ang makasama ang dalawang best playmaker sa liga na talagang iaangat ang iyong laruan to the next level. Napakaganda raw na mapasama sa winning legacy ng Lakers organization at alam niya daw ang expectation ng team para sa kanya, yun nga ang manalo. Dagdag pa ni Ayton, para daw itong isang video game na sinet up ng ibang tao para sa kanya at hindi niya ito iti-take for granted ang opportunity ibinigay sa kanya. Isa pa daw ay super excited na siya na makasama si Luka Doncic maglaro. Grabe talaga matindi ang mga binitawang salita ni DeAndre Ayton. Sana lang ay mag-translate ito sa laro. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari kay Ayton. Pwedeng maging totoo na madala siya sa next level ni Luka at LeBron na papabor para sa kanya at magpapataas ng kanyang value as a player, at higit pa doon ay mapatunayan na mali ang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Or pwedeng sumablay siya sa laro at mapunta sa masamang side na paniguradong ayaw niyang mangyari dahil ibang level ang media coverage ng Lakers. Ayon naman kay Jake LaRavia, pinili niya ang Lakers dahil ito ang sa palagay niyang best fit para sa kanyang laruan at ma-expand pa ang kanyang role at makita ang improvement sa kanyang paglalaro as a player. Sa kanyang palagay ay mag-fit agad siya sa Lakers dahil sa setup nito. Dagdag pa ni LaRavia, siya daw ay isang versatile na player na kaya mag-space ng floor at maglaro off the ball kasama si LeBron, Luka at Austin Reeves. At sa depensa naman ay kukunin niya ang pinakamahirap na assignment at mag-grow bilang isang 3-and-D player, at super excited na daw siya na ma-develop pa at mag-grow as a Lakers. Asahan daw natin sa kanya na lagi siyang maglalaro ng matindi at ibibigay niya ang lahat every game. Maipasok o maimintis niya daw ang kanyang mga tira ay isa lang ang kaya niyong kontrolin. Yun nga daw ay ang magbigay ng energy every game. At siya yung tipo na hindi sumusuko sa mga plays. So meaning, asahan na natin mga amigo ang hustle play nito ni Jake LaRavia.